Sa lungsod ng Boston, tahimik na namumuhay si Robert. Isa siyang ordinaryong empleyado sa Home Mart, isang malaking hardware store. Malapit siya sa mga katrabaho at lalo na kay Ralphie, isang trainee na nangangarap maging security guard. Tinulungan ni Robert si Ralphie maghanda sa exam, pinapapayat niya ito, tinuturuan kumain ng tama, at hinihikayat na huwag sumuko. Pero kung titingnan si Robert, parang simpleng tao lang. Malinis, organisado, tahimik. Pero may aura na parang may tinatagong malalim na nakaraan. Kapag hindi makatulog, pumupunta siya sa isang 24-hour diner. Doon, nagbabasa siya ng libro habang umiinom ng tsaa. Sa lugar na iyon, nakilala niya si Terry, isang dalagitang nagtatrabaho bilang prostitute. Ang tunay niyang pangalan ay Alina. Ibinahagi niya kay Robert ang pangarap niyang maging mang-aawit, ngunit malinaw na nahihirapan siya dahil kontrolado siya ng mga bugaw na konektado sa Russian Mafia. Tahimik lang na nakikinig si Robert, at parang nakikita niyang nangangailangan ng tulong ang babae. Isang gabi, naglakad sila ni Alina. Doon biglang dumating ang kanyang bugaw, si Slavy. Sinampal niya si Alina at sapilitang isinakay sa sasakyan. Naiwan si Robert, walang nagawa. Ilang araw ang lumipas, nalaman niyang nasa ospital si Alina, bogbog at halos hindi makabangon. Ayon sa kaibigan nitong si Mandy, si Slavy ang may kagagawan. Nagpunta si Robert sa club ng mga Ruso. Kalmado niyang hinarap si Slavy at inalok ito ng $9,800 para palayain si Alina. Pero tinuwanan at minaliit siya. Tumalikod si Robert na parang aalis na, pero bigla siyang bumalik. Sa loob ng ilang segundo, ginamit niya ang mga armas ng mga kalaban-laban sa kanila. Pinatay niya si Slavy at 4 pang tauhan nito, isa-isa, mabilis at eksakto. Pagkatapos, binura niya ang ebidensya mula sa mga security camera bago umalis. Hindi alam ni Robert, malaking sindikato ang kanyang ginulo. Ang lahat ng iyon ay pag-aari ni Vladimir, isang makapangyarihang oligarko ng Russia. Para maghayganti, ipinadala ni Vladimir ang kanyang paboritong tauhan, si Nikolai, o Teddy. Isang dating Spetsnaz, malamig ang dugo, at walang awa. Pagdating sa Boston, agad siyang naghanap ng impormasyon. Kinontrol niya ang mga pulis na nasa payroll ng sindikato at pinarurusahan ang mga gang para magpadala ng mensahe. Habang nagaganap iyon, patuloy si Robert sa pagtulong sa iba. Tinulungan niya ang pamilya ni Ralphie matapos sunugin ng mga tiwaling pulis ang kanilang restaurant para sa pangungutong. Pina-refund niya ang lahat ng perang nakuha ng mga pulis. Nakuha rin niya ang ninakaw na singsing ng isang katrabaho matapos ma-hold up ng magnanakaw sa hardware store. Sa bawat kilos, lumalabas ang tunay na katauhan ni Robert, hindi ordinaryong tao, kundi isang dating espesyal na operatiba. Nalaman ni Teddy kung sino si Robert. Pinatay niya si Mandy, kaibigan ni Alina, matapos madiskubre ang kaugnayan nito kay Robert. Pagkatapos, pumunta siya mismo sa apartment ni Robert, nagpakilalang pulis, at ipinakita ang larawan ng bangkay ni Mandy bilang babala. Alam ni Robert na malaki ang laban na haharapin niya. Kaya nagtungo siya sa Virginia, kina Susan at Brian, dating kasamahan sa serbisyo. Doon niya nakumpirma ang impormasyon, si Teddy ay isang dating Spetsnaz at ngayon ay private enforcer ni Vladimir. Siya rin ang may kagagawan sa pagpatay ng ilang pulis sa Boston. Sabi ni Susan, hindi talaga humihingi ng tulong si Robert, humihingi siya ng pahintulot. Bumalik si Robert sa Boston at hinuli sa sarili niyang paraan si Frank, isang tiwaling pulis na tumutulong kay Teddy. Ikinulong niya ito sa loob ng sasakyan na puno ng carbon monoxide hanggang mapilitang sumuko. Sa tulong ng impormasyon ni Frank, winasak ni Robert ang isa sa mga money laundering operations ni Vladimir. Sunod-sunod ang ginawa ni Robert. Sinabotahin niya ang mga negosyo ni Vladimir, sinunog ang container ship na ginagamit sa smuggling, at nag-iwan ng mensahe sa bawat pag-atake. Nainis si Vladimir at binalaan si Teddy, kung hindi niya matatapos si Robert, huwag na siyang bumalik sa Moscow. Para tapusin ang laban, dumiretso si Teddy at ang mga tauhan nito sa Home Mart. Ginawang hostage si Ralphie at ang mga empleyado, ginagamit sila para mahuli si Robert. Pero hindi sumipot si Robert.
Sa halip, pumasok siya sa madilim na tindahan, isa-isa niyang tinanggal ang mga ilaw, at ginamit ang lahat ng kasangkapang makita bilang sandata. Ginawa niyang parang sariling teritoryo ang Home Mart. Isa-isa, pinatumba niya ang mga tauhan ni Teddy. Sa huli, naharap niya mismo si Teddy. Sa brutal na sagupaan, tinapos niya ito gamit ang isang nail gun. Lumipad siya patungong Moscow at pinasok mismo ang mansyon ni Vladimir. Tahimik niyang pinatay ang mga gwardya, at nagset ng electrical trap na tumapos mismo sa buhay ni Vladimir. Bumalik si Robert sa Boston. Muling nagkita sila ni Alina, na ngayon ay gumagaling at may bagong pag-asa. Nagpasalamat siya kay Robert sa pagbibigay ng ikalawang pagkakataon sa buhay. At sa puntong iyon, tuluyang niyakap ni Robert ang kanyang bagong layunin. Nag-post siya online, nag-aalok ng tulong sa mga taong walang malapitan. Nagpakilala siya gamit ang isang pangalan lang. The Equalizer. Dito nagwawakas ang ating recap sa pelikulang ito. Maraming salamat sa panunood. Para sa mas marami pang movie recaps, huwag kalimutang mag-subscribe at samahan akong muling balikan ang mga susunod na pelikula.